Manila 3rd District Representative Congressman Joel Chua joining us on Zoom. Kong Joel, good morning. Peter Atrica sa programang Balita Patan. How are you doing po? Hi, good morning at magandang umaga rin po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Very good to see you, Rep. Joel, and good morning as well. Kong Joel, ito pong morning na ito, itong umagang ito, magkakaroon ng press conference daw, reportedly, si VP Sara, at yan inaabangan din natin. So, pinagtatagni-tagni ko yung dalawa. Maaari bang may mangyari sa Kongreso ngayon relative to the complaint against impeachment complaint against VP Sara? As we speak, meron po bang nangyayari o mangyayari to fast track the complaint? Sa ngayon, wala pa naman po akong balita kung ano ang lalong-lalo na pag binabanggit po ninyong fast track, because when you talk about fast track, ibig sabihin ito po yung second mode ng pagpa-file ng impeachment, which is yung pagsasubmit po ng 1/3 vote sa plenaryo at isusumite po sa Senado para sa articles of impeachment. Pero sa ngayon, ang inaasahan pa lang po natin maisama ito sa order of business at nang ganun may refer ito sa Committee on Justice para ito ay makandak na po yung hearing. Kung ano po yung ginawa namin doon sa ating Pangulo, inaasahan ko ganun din ang mangyayari dito. Okay. So pag sinabi po na i-refer sa Committee on Justice, ibig sabihin nun, hindi na pwedeng dalhin sa tinatawag na fast track mode yung complaint. Tama po ba? Tama po kayo. Ito po yung first mode, yung referral sa Committee on Justice. So dito po, titignan po natin yun, at dito po yung determination of form and substance. Opo. Kung Joel, yung pong experience last year, and it wasn't a very good experience, parang ngayon po ba, we can say with certainty na hindi na mangyayari yon dahil mukhang medyo nagtatagal na naman po yung complaints na hindi pa na-refer or hindi pa talaga nagagawan ng definite decision on what to do next? Well, una, linawin ko lang, yung nangyari yung naging desisyon po ng Korte Suprema, hindi po dito tinakil yung substance. So, ang tinakil lamang dito ay yung technicality when it comes to one-year bar rule. So, yun po yung naging usapin dyan, mostly, yun po yung mga naging desisyon po nila. Kaya, ito po ay sa akin pong paniniwala ay sa ngayon, kung ang tatahakin po namin ay yung first mode, malamang hindi na po ito mangyari. Yung technicality po na binigyang linaw ng Supreme Court, parang tinatanong pa po ulit kung tama ba ang pagkakaintindi natin, kung naging mas earlier po ba yung pagtatapos ng one-year bar or later pa than February 6. Is it becoming an issue ngayon, Kong Joel, or hindi naman siya issue, tuloy lang tayo business as usual? Sa akin po paniniwala, hindi naman po siya issue. Pero just to clarify, dalawa po kasi yan yung naging decision ng Korte Suprema. Yung una po kasing decision nila, sinabi nila doon na not earlier than February 6 po pwedeng mag-file. Pero doon sa pangalawang decision nila, binago nila yung definition ng session days. Kaya umiksi, naging January 15. Since yung filing po, at nilabas nila yung kanilang decision nung January 28 lamang, so nagsimula po yung bilang neto nung February 2. Kaya ngayon, lumalabas yung 10 session days, maglalaps on February 23, kung hindi po ako nagkakamali. Opo, the reason So, why... yan yung Opo. 10 session days. Opo. The reason why I'm asking, Kong Joel, kasi di po ba, may 3 impeachment complaint ngayon na nakahain. Yung unang dalawa ay nag-submit doon sa earlier schedule na compute natin. Yung pangalawa, they made sure na after February, before after po ba February 6, basta sinakto nila na natapos yung 1 year na unang bilang natin. Just to make sure na if mabago man, by technicality yung date, merong impeachment complaint na papasok. So mamaya po,
possibly, etong tatlo na po agad ang marerefer? Pag na-refer po itong tatlo pag na ito po ay naisama na sa order of business, kasi po ang bilangan po dito yung order of business. Hindi po ito yung pag-transmit sa Office of the Speaker. So pag naisama na po ito mamaya at na-refer na po ito sa Committee on Justice, simula na po yun ng one-year bar rule. Hindi na po pwedeng mag-file pa ng panibagong impeachment complaint against the Vice President. Opo. Pero yung tatlo na po ba agad yung yung pag-uusapan agad, sir? Yung pong tatlo ang magiging topic po doon sa Committee on Justice. Parang kagaya po yan nung sa ating Pangulo, yung dalawa na naging topic po. Ang naging topic namin sa Committee on Justice. Opo. Kong Joel, so ibig pong sabihin, yung tatlong complaints na yon ay nasa opisina ng Speaker. He has accepted all three. Tama po kayo dyan. Okay. At hindi pa po ito naisasama sa order of business. Alright. So, ang susunod po dyan ay yung committee action. Kapag ni-refer ng Speaker sa Committee on Justice, then that is the next step, right? Pag naisama po sa order of business ni Speaker, so mamaya sa plenaryo, i-refer na po. Yun lang po yung pagsama sa order of business. Can it So, be? tapos po noon, may 3 days para i-refer ito sa Committee on Justice. Ayun. Pero most likely, pag naisama na po ito mamaya sa order of business, mamaya po, i-refer na po yan sa Committee on Justice. Ayun. Kapag naisama po sa order of business, pwede po bang may mag-move na magbotohan na right away for a tinatawag na fast track mode? Ay, hindi po, wala pa po kasi kailangan 1/3 vote po yun ng pag sinama po sa amin ngayon, kailangan may 1/3 na boto na po yun. Para yun po yung maging fast track. So hindi dun sa plenaryo mamaya, hindi pwedeng erase yung question na yun. Hindi po, wala po. Okay, so ibig Unless sabihin may 1/3 na congressman na nag-ano na po niya, na sumuporta na diyan, yan na po. Yun na po pwedeng fast track. Pero ito po, parang normal lang po to na isasama sa order of business tapos i-refer kung saan committee pag-uusapan. Hindi pala yan pwede, Kong Joel, na parang habang pinag-uusapan ng Committee on Justice, biglang may mag-isip na, wait, parang feeling ko marami tayong bilang, magbilangan na tayo ngayon kung aabot tayo ng 1/3. Hindi po pala ganun yun? Once na-refer na po yan sa Committee on Justice, kailangan na po yan pag-usapan yung form at saka substance. pero pag na-refer na sa Committee on Justice, Kong Joel, hindi na pwedeng i-fast track yun. Too late na. Yun nga. Hindi na po, hindi na po. So I am imagining po, and I could be very wrong, na as we speak, hindi kaya meron ng umiikot na whether the congressmen are in favor or not in favor of a fast track mode and to achieve or hopefully to achieve 1/3. Sa ngayon, wala naman po akong alam dahil kung sakasakali po, malalaman po namin yan. Opo. So, yun po ba kailangan formal na magpipirmahan na ako, pabor ako dyan? Or I'm not in favor, therefore I will not sign. Ganun po ba yun? Or pwedeng parang ako, pabor ako dyan, verbalan lang? Doon po sa latest ruling ng Supreme Court, kailangan kahit na yung sa second mode, kailangan mabigyan muna kayo ng kopya. Sa ngayon, wala pa naman po ako nakukuha ng kopya. Okay. So Alright. kung titignan po ninyo, wala rin po itong masasabi nating kulang pa rin. I see. Surprisingly, si Senate President Tito Soto po, nagpahayag na pabor siya na magkaroon ng fast tracking dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Does that in any way affect what the lower house will do po? Yung fast tracking po, pwede po namin gawin yan anytime naman po hanggang February 23. Once hindi pa po ito na isasama sa order of business. Ano po dito yung mas mabusisi na pag-aaral doon sa mga impeachment complaints? Yun po bang sa House Committee o yun pong fast tracking kung saan sabi po ninyo dapat bago magkaroon ng pag-fast track, meron ng kopya ang lahat? Kung tatanungin po natin kung ano mas mabusisi, siyempre po yung first mode po. Dahil yung first mode po, dadaan po ito sa committee
at talagang per ground po pinag-usapan po namin kung sufficient in substance. At doon hindi na maipagkakaila ng ilang congressman na hindi nila nabasa. Hindi rin mapagkakaila na walang due process. Oo. Dahil doon po talagang lahat bubusi, pag-aaralan, pag-uusapan at magbibigay ng kanya-kanya mga opinion. So pag fast track po and looking for 1/3 of the votes, ano po, wala na po dyan yung ipapatawag or bibigyan ng pagkakataon si VP Sara to state her case? Doon po sa yun po yung naging issue dati na sinasabi nila kasi po fast track nga po eh. So normally makagather ka lang ng 1/3 vote, isasubmit to sa plenaryo. Pag nakakuha ng 1/3 vote, tatransmit na ito sa Senado. Yun po yung nangyari sa impeachment ng dating Presidente Erap. Ganon din po yung nangyari sa impeachment ni Supreme Court Justice, dating Supreme Court Justice, Chief Justice. Ayun, ang dami nating nalinawan. Kong Joel, maraming salamat po. It's always a pleasure talking to you, sir. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Tawagan natin ulit next time ang ating Manila 3rd District Representative at Chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, Congressman Joel Chua, ating nakausap. Sa oras na 9:44,